sa tinitingnan po ninyo 10 to 20 years from now, dahil dyan sa global warming at epekto rin ng climate change, ano po yung nakikita nyo na worst case scenario na pwedeng mangyari kung hindi tayo gagawa ng paraan at hindi natin susolusyonan yung mga dapat natin solusyonan? In the Philippines, there are areas na in the next decades, 2030, 2050, ay makakaranas ng pag-increase ng precipitation or rainfall. No? And then, may mga areas naman na may slight reduction. Nakikita natin ang variability. But of course, dahil tayo ay nasa tropics, situated geographically on the western section of the Pacific Ocean, talagang inasahan natin na weather, no? In the coming decades dahil sa climate change o global warming. And of course, ang epekto ng mga tropical cyclones magiging more intense. Kaya in response, in the past, siguro 10 years pa lang, na-revise na namin ang tropical cyclone wind signals. Natatandaan nyo siguro, ang wind signals natin hanggang 4 lang. Yes, ngayon, number 5 na. Na-revise namin na content ang different category ng tropical cyclones. Like for example, kapag tumaas na ang intensity up to 85 kilometers per hour, even higher, we categorize na ang bagyo na super typhoon. So ito yung mga changes dahil nakikita din namin ang changes. Siguro partly because of the changing climate.